Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. So komentaryohan lang po natin itong desisyon ng ICC sa tuloy sa pagkaso ang confirmation yung kaso ni PRRD sa ICC. Dalawang magkasunod na balita po nakakalungkot na dinesisyonan ng ICC na mayroon silang jurisdiction sa kaso ni PRRD. Ngayon po, nagdesisyon ulit sila na yung confirmation naman sa kaso. Kasi alam naman po natin na nagsubmit na yung mga magkabilang panig ng mga ebidensya laban sa isa't isa. Ngayon, kinumpirma po ng ICC na tuloy na po ang trial. Hindi pa lang po sinasabi kung kailan. Wala naman po sinasabi. Pero hindi natin alam kung kailan po yan, mga kababayan. Mag-umpisa yung trial. Nakakalungkot lang pong balita, pero alam naman po natin ng ICC, wala ho talagang, kahit isang desisyon, wala ho talagang pinanigan. Hindi talaga nila pinanigan si PRRD. Then hindi natin alam na ayon mismo sa balita ng mga 18 Marines na nakatanggap din di umano ng pera ang ICC sa gobyerno ito ni Marcos. So pakinggan na po natin itong report ng TV5 mga kababayan. National Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ay matapos kumpirmahin ang lahat ng mga kaso laban sa kanya kaugnay sa madugong gyera kontra droga. Nananatili naman bilang kasabwat umano ni Duterte sina Senators Bato de la Rosa at Christopher Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III at iba pang opisyal. May express report si Camille Samonte. The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court unanimously confirmed all the charges against Rodrigo Roa Duterte and committed him to trial before a trial chamber. Yang Rodrigo Roa Duterte. Tuloy ang paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unanimous kasing kinumpirma ng Pretrial Chamber 1 lahat ng kaso laban kay Digong. Ibig sabihin, formal nang itinuturing bilang suspect o akusado sa krimen ang dating Pangulo. Sa 40 pages ng kanilang desisyon, nakitaan nila ng sapat na batayan na si Duterte ay responsable sa crimes against humanity, murder at attempted murder bilang indirect co-perpetrator at pag-udyok na gawin ang mga krimen. The judges based their decision on the evidence and arguments presented by the prosecutor and the defense during the confirmation of charges. Ang mga krimen daw ay bahagi ng malawakan at sistematikong pagpatay sa pagitan noong November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 kung kailan kasapi pa ang Pilipinas sa ICC. Sakop nito ang panahong naging alkalde at vice mayor si Duterte sa Davao City. Yan lang nakakalungkot mga kababayan. Kasi nga po, sinampa nilang kaso nila Trillanes at ng gobyerno ito. Simula pa nung panahon ng nanunungkulan siya ng mayor sa Davao City. Ay ang war on drugs po, nangyari po yan doon sa panunungkulan ng kanyang pagka-presidente, mga kababayan. Dinamay na po nila lahat ang kaso na simula yata ng pagpatay ng kung sino man ang namatay noong panahon ni PRRD nung sa pagka-mayor siya, hanggang sa kasalukuyan naging presidente siya, sinama na po lahat nitong mga kababayan. Pero alam naman po natin na malabo pong ebidensya nila dyan. Kasi nga po, kung talagang mayroon silang kaso, dapat dito pa lang sa ating bayan, isinampa na po yan, mga kababayan. Yun po nakakalungkot. Kasi isipin mo, si Laila De Lima, naging human rights lawyer, naging human rights DOJ secretary, naging senador. Pero may isang kaso, wala siyang naisampa kay PRRD. Bakit? Walang malinaw na ebidensya, mga kababayan. Diyan sa ICC, pilit nilang dinala dyan si PRRD dahil sa kinidnap nila. Di umano, ayon kay VP Sara. Kasi nga po, perusahan, kasi hindi po dumaan sa legal na pamamaraan. Hindi dumaan sa korte, basta na lang pagkagaling ng airport, galing Hong Kong, dinala ng Villamor at nilipad papuntang Dahig, mga kababayan.
Yan po ang nakakalungkot na pangyayari dito. Kasi nga po, ang tinatanggap kasi ng ebidensya ng ICC, kahit news clip yan, o balita man yan sa dyaryo, tinatanggap. Pero alam naman po natin, ang media, galit po sa mga Duterte, mga kababayan. Kasi gawa na nga po ng pagkakasarado ng ABS-CBN. Di ba po, mga kababayan? Yan lang po ang nakakalungkot na pangyayari dito, mga kababayan. Kasi alam naman po natin na pinagsisikap si PRRD na patahimikin ang ating bayan sa mga gumagamit ng illegal na droga at sa mga drug lord, at yung pa ang kanilang winawasak ngayon, mga kababayan. Nagkaroon tayo ng pansamantalang katahimikan sa ating bayan, pero ano nangyari? Yung taong naggumawa noon ay pinakidnap ng gobyernong ito doon sa dahig, mga kababayan. Ituloy lang natin sila, mga kababayan, sa kanilang kahangalan. At nang maupo siya bilang presidente ng Pilipinas, nang ipag-utos niya ang madugong war on drugs. Sa kabuuan, nahaharap si Duterte sa 3 counts of murder at attempted murder ng crimes against humanity. Kabilang dito ang 49 na insidente ng patayan at 78 biktima. Ang trial chamber ang hahawak ng kaso ni Duterte at pangungunahan ng 3 hukom. Oras na gumulong na ang paglilitis, alinsunod sa probisyon ng Rome Statute, kailangan ipresent ang akusado. Pero pwede ring desisyonan ng korte ang ibang paraan ng pagdalo. Bukod naman kay Duterte, kasama pa rin bilang co-perpetrators o kasabwat ang nauna ng pinangalanan ng ICC na sina Senators Bato de la Rosa at Christopher Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III at iba pang namuno noon sa PNP, NBI at PIDEA. Ito, mga kababayan, nakakagulat po ito kasi timing na timing po ito doon naman sa ni VP Sara ng impeachment. Kasi alam naman po natin, yung dalawang senador na yan, talagang masugid po na kalyado ni PRRD. Ngayon, parang timing na timing po ang pagkakalabas ng desisyon na ito, mga kababayan. Isipin mo, kahapon lang sila nang nagdesisyon doon sa jurisdiction. After that, wala pang 24 hours, nagdesisyon na agad sila doon sa kaso na may karapatan silang litisin si PRRD dahil sapat daw yung ebidensya laban sa kanya. Yan ang nakakalungkot na pangyayari, mga kababayan. Tuloy lang natin sila sa kanilang kahibangan. Naman ang Office of Prosecutor ang pagkumpirma sa mga kaso ni Duterte. Patunay lang daw ito na malalim ang kanilang naging investigasyon at malakas ang kanilang mga ebidensya. Samantala, pinayagan na rin ang nasa 539 victims ng extrajudicial killings na lumahok sa paglilitis kay Duterte. Kakatawanin sila ng Common Legal Team na sina Attorney Joel Butuyan, Gilbert Andres at Paulina Masida. Victims expect that this trial proceed as expeditiously as possible, and they are looking forward to continue engaging in the next phase of the proceedings, remaining committed to seeking truth and justice. Nagbabalita mula sa front. Yan, mga kababayan, dapat ang sila Kaufman kumuha din ng Pilipinong abogado kasi nga po para sila yung mag-cross-examination doon sa mga nagdemanda, mga kababayan, na biktima di umano. Kasi kung sila Kaufman, baka hindi maintindihan, mga kababayan. Kasi English yan. Dapat mayroon din po silang kunin na abogado katulad sa kabila na nagsasalita ng Tagalog, mga kababayan. Kasi halimbawa, pwede naman nilang kunin si Panelo o di kaya si Harry Roque na nandyan sa Dahig, Netherlands, mga kababayan. Pwede po nilang gawin yun, mga kababayan. Kasi nga po, wala, hindi maintindihan ng mga biktima na yan. Yung mga sinasabing biktima di umano, mga pag nagtatanong sila, dyan, mga kababayan. Sa atin yan, nahihirapan nga mag-intindi. Lalo na, siguro, kung talagang totoong mga biktima ang nandyan. Kasi baka mamaya, yung nag-aastang biktima di umano, kapatid niya, yung pala, isa palang membro ng makakaliwang grupo. Lalo yung babae. Diba?
ba? Yung mga biktima, mayayaman pala yan. Naka BL, naka Chanel. Di ba? Yung mga bag, ano ba yung mga biktima? Hindi kaya nabayaran din ng isang maleta yan? Mga kababayan. Yan ang nakakalungkot lang mga kababayan. Sana malagpasan ito ni PRRD sa tulong ng Panginoong Diyos mga kababayan. Pagdasalan natin si PRRD sa kanyang kaligtasan at sana malagpasan niya itong kasong ito na alam naman natin na tahi-tahi lang ang mga ebidensyang ipinangkuhan sa kanya mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna ako mga kababayan. Palambing na naman po ng like, share, and subscribe po to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines.